Ito po mga kaibigan, gusto ko pong ipakita sa inyo ang paniniwala ni Kibuloy tungkol po sa rapture. Atin pong titignan, bibigyan ng komento, titignan natin kung yung kanyang paniniwala tungkol sa rapture ay biblical o galing lamang po sa kanyang kokote, mga kaibigan. Panoorin po natin yung kanyang paliwanag tungkol po sa rapture. Thank you so much. We continue on a question from Jay. Just want to know, Pastor, how did you come up with the idea that the rapture is already done on April 13, 2005? Thank you. Yung paniwala niya. From Jay, April 13, 2005 is the beginning Yun. of the rapture, not the end. Ito lang yung pasimula. Yung rapture naman sa interpretation natin sa churches ay yung bang ultimate na, yung pinakahuli na in the twinkling of an eye, all of us will not die but all of us will be changed. Ngayon, ang interpretation natin sa churches niyan is pag tumunog yung trumpetang physical na trumpeta, hindi naman physical yun, tayong lahat ay magbabago, magiging glorified. Lahat ng Kristiyano, lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Tapos, bubulusok tayo pupunta ng langit. Yun ang interpretation ng sa church age. Hindi ganon ang interpretation ng totoong rapture. Ang rapture, hindi lahat tayo, sinabi niya, mamamatay, ngunit lahat tayo ay magbabago. Kaya dito sa ministry ito ang pakay ko para sa pagliligtas ng sangkatauhan. Bumalik tayo sa pagganap ng kanyang mga kalooban. Yun. Pag ginanap mo na, may pagbabago na sa iyo. Asan nagmumulang pagbabago? Sa loob. Yung masuwain mong espiritu, naalis na sa iyo. At ang espiritong sumusunod na sa kalooban niya, na susubukan pa kung totoo o hindi sa pamamagitan ng apoy, ay pag nasubukan, talagang yun ang tinatawag na tunay na pagbabago. So nagbago ka na sa loob, yung espiritu mo, may pagbabago na. Yun ang ready na sa tinatawag na glorification, rapture. Kailan to nagpasimula? Nagpasimula ang pagbabagong ito noong April 13, 2005. Hanggang ngayon, ilang taon na yan? 14 years, di ba? Magsi-16 years na. Sa 16 years kung pagpapatunog ng trumpeta, ano yung tunog ng trumpeta? Mensahe yun. Mensahe na tinatawag ko kayo, magsisi na tayong lahat. Sumunod na tayong lahat sa kanyang kalooban, sapagkat siya ay kukuha na ng kanyang mga anak sa huling araw na ito. Ang 16 years sa eternity, fraction of a second pa lang yan. Nagpasimula pa lang akong tumunog ng trumpeta. Eto, napakarami ng na-rapture. Na-rapture na daw sila. Ang rapture na yan, spiritual muna. So, ang rapture, spiritual muna. Spiritual muna. May pagbabago munang mangyayari sa loob. Spiritual. Pagkatapos, may lilipat na ang iyong loyalty o yung katapatan mo, hindi na sa sanlibutan ito. Ang katapatan mo ay lilipat na sa espiritu ng pagsusunod. Espiritu ng nanay natin sa espiritu yon. Yun ang espiritu ng bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem, napili niya itong lugar ko. Diba? Spiritual na lugar. Nagkataon lang Davao City, pero spiritual na lugar yan. So, pag ikaw sumunod ka sa sinabi ko at naging matapat ka sa sinasabi ko, in principle, spiritually, raptured ka na. Kung saan man ang katawan mo na ngayon ay maaaring nasa Amerika, maaaring nasa Canada, pero ang espiritu mo kasama na kita dito sa Bagong Jerusalem dahil ang katapatan mo kasama na kita dahil sumunod ka sa mga
sinabi ko at sinunod mo yung tunog ng trumpeta, which is the last trumpet message, repentance, in principle, raptured ka na. Yung katawan mo, kung aabutan ng glorification yan, susunod na lang yan, mga anak. Tulad ba sa Ehipto, diba, ang hatol ng mga sumpa dumating sa Ehipto, lahat sila apektado. Pero may kinuha ang Ama doon na lugar sa Ehipto rin, tinatawag na Goshen. Walang ano doon, walang sumpa doon. Dito naman, ang rapture kasi, ang kanilang paningin is, aalis sila sa mundong ito, dadalhin kung saan sa langit. Ang langit, hindi naman tayo lumalangoy sa kalawakan. Planeta din yan. Pero instead na pumunta ka doon kagad-agad, meron siyang inihain na lugar dito sa sanlibutan na pwedeng paglipatan muna ng espiritu mo. Yan ang bago niyang Jerusalem. At nagkataon na ang kanya napiling banal na syudad na bagong Jerusalem na kung saan ay hindi na mahahatulan ang tao sa kanyang kasalanan dahil nakapagsisi na siya, ay itong Davao City. Yun ang napili niya. Sorry na lang doon sa mga naghahangad na ang kanilang lugar ang napili. Hindi po kayo ang napili, wala akong magagawa nun. Hindi man ako pumili. Siya naman. So yan po mga kaibigan, ang paliwanag ni Kibuloy tungkol po sa rapture. Ang paliwanag niya, kung inyo pong napansin, yung katawan natin, katawang lupa, makasalanan, pero kapag ikaw ay sumunod sa kagustuhan ng Ama, sa pamamagitan ni Kibuloy, ay mababago yung buhay mo, magiging spiritual ka na. Yun po ang sinasabi niyang rapture, mga kaibigan. At yan ay nag-umpisa noong April 13, 2005. Yun po ang kanyang paliwanag, mga kapatid. Alam nyo, ang rapture o ang tawag sa Biblia ay pag-agaw. Tinuruan po tayo ni Apostol Pablo para hindi po tayo maging walang kaalam-alam tungkol po sa pag-agaw. Pag-agaw kasi ang tawag ng Biblia, pero rapture ang tawag ng iba, no? Dito po sa libro ng Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, sa versikulo 1, ganito ang sinasabi. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. So meron pong babala ni Apostol Pablo tungkol po sa sinasabing pag-agaw. Para ang mga tao, ang mga Kristiyano ay hindi po sila makilos sa kanilang pag-iisip. Kasi maraming darating, sabi ng Panginoong Jesucristo doon po sa Mateo chapter 24, na magsasabing, ako ang Kristo, at may mga magsasabing, narito ang Kristo, nasa silid. Meron din magsasabing, narito ang Kristo, nasa ilang. Pero sabi ni Kristo, huwag kayong maniniwala. Gayon din si Apostol Pablo, sinabi niya na tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, para tipunin ang kanyang mga iglesia, ay nagbigay po siya ng babala na mag-ingat sa mga gayong tao tungkol po sa pangangaral nila na hindi naman po ito biblical o wala naman po ito sa Biblia, mga kaibigan. Kailan po darating yung araw ng pagtitipon o pag-agaw na sinasabi? Hindi po katulad doon sa sinabi ni Mr. Kibuloy na nag-umpisa na noong April 13, 2005.
At ang mga na-rapture ayon sa kanya ay yung mga makasalanang tao. Nung napakinggan nila si Kibuloy ay naging spiritual sila. Ibig sabihin, mula sa kasamaan nila, masamang tao, pero nung napakinggan nila ang tinig ni Kibuloy ay naging spiritual sila. Yun daw ang rapture, sabi ni Kibuloy, mga kaibigan. Pero ang Apostol Pablo, binigyan tayo ng babala. Ulitin ko dito sa verse 1, ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Kailan darating yung pagkakatipon sa Kanya, mga kaibigan? Sa verse 3 sabi dito, huwag kayong padaya kanino man. Sa anumang paraan, sabi ni Pablo, sapagkat ito'y hindi darating. Ang Panginoong Hesukristo, yung rapture, no? Yung pag-agaw, hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So bago po pala darating yung pag-agaw, mga kaibigan, ay darating muna yung paghahari ng Antikristo. Dito pa lang, mga kapatid, ay hindi na po tumama yung paliwanag ni Kibuloy na ang rapture ay nag-umpisa noong April 13, 2005 kasi wala man lamang po tayong nabalitaan na naghahari sa buong mundo na pinaghaharian lahat ng mga tao. Samantalang ang nakalagay po sa Biblia, sabi dito, huwag kayong magpadaya kanino man, kahit si Kibuloy, sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, yung Antikristo, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Pag dumating ang rapture o pag-agaw, mga kaibigan, ganito po ang mangyayari. Iba po yung paliwanag ni Kibuloy na yung tao na makasalanan, kapag mapakinggan po nila ang tinig ni Kibuloy ay mabago ang kanilang buhay, yun ay rapture para sa kanila o pag-agaw. Hindi po. Kasi dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4 sa versikulo 16, ganito ang mangyayari pagdating ng pag-agaw o rapture. Sabi dito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng ating Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So ito, tayo daw na buhay. Pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, hindi tayo mauunang ma-rapture o maagaw. Hindi natin pangungunahan ang mga namatay. Sapagkat, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang linaw naman po, mga kaibigan, na hindi po katulad yung sinabi ni Kibuloy na yung mga masasamang tao, nung dumating si Kibuloy at napakinggan nila ang kanyang tinig o kanyang trompeta, kasi siya daw yung trompeta ng Diyos, ay nabuhay sila sa spiritual, mula sa kasalanan, naging mabuti sila. Yun daw ang rapture. Mali. Sapagkat ang mabubuhay dito, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, sana mapansin po ninyo, mga kababayan, ang mabubuhay dito, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, pag bumaba na ang Panginoong Hesukristo mula sa langit, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yung mga namatay daw kay Kristo, ibig sabihin, sumasampalataya, Kristiyano na siya, at siya ay nabubuhay bilang isang Kristiyano at namatay, yun yung tinatawag ng Biblia na namatay kay Kristo. Sila daw ang unang mga bubuhay na maguli.
So hindi po yung mga namatay sa kasalanan at nabuhay spiritually, hindi po yun yung tinatawag ng Biblia na rapture. Kaya itong si Kibuloy, mga kaibigan, nangangaral po ng Biblia na hindi po sang-ayon doon sa sinasabi niya sa Biblia, mga kababayan. Sana po mapansin po ninyo, no? Ang rapture na tinutukoy ng Biblia, ang pag-agaw, ay yung namatay kay Kristo, yung Kristiyano siya, tulad ng mga apostol, nangangaral sila, pinapangaral nila ang Panginoong Hesukristo at pinatay sila, sila yung tinatawag na namatay kay Kristo, mga kababayan. Iba yung sinasabi sa Biblia na dahil sa kanilang mga kasalanan, patay sila spiritually, pero nung napakinggan nila ang tinig ng Diyos, nabuhay sila spiritually, hindi po yun yung pag-agaw o rapture, mga kapatid. At dito sa verse 17, sabi dito, kung magkagayoy tayong nangabubuhay, so dalawa ito talaga no? Yung mga namatay na at yung mga buhay pa ang dinidescribe ni Apostol Pablo rito, no? Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Sino? Yung mga nabuhay na maguli mula sa mga patay, na namatay dahil kay Kristo. Aagawin tayong mga buhay kasama yung mga mabuhay na maguli na namatay kay Kristo. Saan dadalhin? Sa mga alapaap. Maliwanag naman mga kaibigan, upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Hindi tayo dediretso sa langit ayon sa paliwanag din ng ibang mga relihiyon, no? Maliwanag po, pagbaba ng Panginoong Hesukristo mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, yung namatay kay Kristo unang mga bubuhay. And then pagka nabuhay na po sila, yung mga Kristiyano na namatay dahil sa kanilang pagka-Kristiyano, tayo na nga titira, sabi ni Apostol Pablo, aagawing kasama nila. Saan dadalhin? Sa alapaap, hindi sa langit. Kaya nga bababa ang Panginoong Hesukristo, hindi po bababa dito sa lupa, sapagkat hanggang sa alapaap, tayo naman ay sasalubong sa Kanya doon sa alapaap. Andyan naman nakalagay naman sa Biblia, mga kaibigan, ano? Sasalubungin po natin sa alapaap lang, hindi sa langit. Ang iba kasi, mga kaibigan, ay sinasabi nila doon sa langit. Dadalhin tayo sa langit, may boda sa langit, habang dito sa lupa ay may magaganap na Great Tribulation daw. Mali po, hindi. Hindi po. Kundi ang nakalagay sa Biblia, bago dumating ang Panginoong Hesukristo, darating muna ang Antikristo, yung anak ng kapahamakan. Maghahari muna at pahihirapan ang Kristiyano. And then, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, aagawin yung mga namatay sa Kanya at yung mga natitirang buhay na sumasampalataya sa Kanya. Mula lupa, dalhin sa alapaap. Yun po ang nakalagay, mga kaibigan. So, yung rapture na tinatawag o pag-agaw na sinasabi ni Kibuloy na nag-umpisa na noong April 13, 2005, malayo po yon. Hindi po totoo na nag-umpisa na ang rapture, no? At nag-umpisa noong April 13, 2005. Hindi po, mga kapatid. At yung turo ni Kibuloy na yung paghahari ni Kristo ng 1,000 taon ay nag-umpisa na, yan ang umpisa noong April 13, 2005, hindi po totoo.